Muli no mga apo, kumusta? At ako pa rin ang inyong lulukakoy. Sa video natin ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na mga kalamidad na darating sa mundo na siyang inuutosan ng Diyos para gisingin ang lahat ng tao sa kanilang malalim na pagkalugmok sa kasalanan at kasamaan. Muling ipinadala ng Diyos ang mga bagyo at maging ang baha para mamulat ang mga tao sa katotohanan na ang lahat ng bagay ay may katapusan. At para malaman ng tao na mayroong nag-iisang Diyos na buhay na dapat nating kilalanin at purihin. Totoo na ang Diyos ay mahabagin, maunawain at mapagmahal. Pero mahalagang tandaan natin na ang Diyos ay nagpaparusa din sa mga sumuway at lumalabag sa kanyang mga utos. Mahigpit ang parusa ng Diyos at ito'y mararamdaman hanggang sa mga salinlahi ng iyong mga angkan. Ganito ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipadarama ko naman ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ngayon, katulad sa nangyari sa panahon ni Noah, pinaparusahan ng Diyos ang mga makasalanan sa pamamagitan ng baha. Yun ang isang malawakang pagpaparusa ng Diyos sa sangkatauhan. At mula noon, sinabi ng Diyos, hindi na niya muling lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng baha. Ngunit paglipas ng maraming taon, bumabalik pa rin ang dating gawain ng mga tao. Sila'y nagpakasawa sa paggawa ng kasalanan at iilan lang ang nakinig at sumunod sa kanyang mga utos. Kaya nagpadala ang Diyos ng mga salot, kababalaghan, mga sakit at tagutom sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Pero dahil ang tao ay masyadong matigas ang ulo at kalaunan ay babalik at babalik pa rin sa paggawa ng kasalanan. At kahit sa panahong pinili na ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayang pinili, ay ganun pa rin. Mahilig sumunod ang mga tao sa mga nakasanayan, nakaugalian at mga tradisyon. Lalo na ang mga tagalabas sa Israel, ang mga hintil. Hanggang ngayon, tradisyon pa rin ang karamihang ginagawa sa atin. Kaya ibinigay na ng Diyos ang hudyat para sa malagim na katapusan ng mundo. Sinabi ng Diyos na mababasa natin sa Jeremiah chapter 25 verse 32. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, mag-ingat kayo. Ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Ngayon, ano naman ang sabi ng Panginoon sa mga hintil? Mababasa natin sa Nipe chapter 30. Makinig o kayong mga hintil at pakinggan ang mga salita ni Hesukristo, ang anak ng buhay na Diyos, na kanyang iniutos sa akin na nararapat kong sabihin hinggil sa inyo
sapagkat dinggin ako ay iniutusan niya na nararapat akong sumulat. Sinasabing, tumalikod lahat kayong mga hintil mula sa inyong masasamang ugali at magsisi sa inyong masasamang gawain, sa inyong mga pagsisinungaling at panlilinlang, at sa inyong mga pagpapatutot, at sa inyong mga lihim na karumaldumal na gawain, at sa inyong mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa inyong mga pagpapaslang, at sa inyong mga huwad na pagkasaserdote, at sa inyong mga inggitan, at sa inyong mga sigalutan, at mula sa lahat ng inyong mga kasamaan, at mga karumaldumal na gawain, at magsilapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay makatanggap ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan at mapuspos ng Espiritu Santo upang kayo ay mabilang sa aking mga tao na sambahayan ni Israel. Aminin man natin o sa hindi, tayong mga hintil ay labis din ang kasamaan. Kaya sa atin ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at hindi sa Israel. Ganito ang sabi sa Nahum chapter 1 verse 6. Nalalanta ang mga tanim sa Basan, sa bundok ng Carmel at sa Lebanon. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol, at ang mga tao sa mundo ay nanginginig. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Walang makakatagal sa galit ng Diyos. Kaya itong mga nararanasan nating mga matitinding kalamidad ngayon, ito'y nagpapahiwatig ng matinding galit ng Diyos. Higpitan mo na ang iyong sinturon dahil may mga matitindi pang pangyayari sa mundo na darating.